maglalakad tayo sa Gabonga Street kung saan. Tila ba, lagi tayong may namimit. At yung namimit natin parang shot-shot lang. Wow! Ang dami natin. Tama naman Ang ito. dami nating ari-arian, baka ma-question ng sun-in natin. Buti na lang malinis yung akin. Yung sa'yo. Wala. Sa akin yung salin ko malinis. Nandito ba si Tito Alvin? Wala pa. Wala pa Tulog doon sa pa, swimming tulog pool. pa. Ay, wala pa. Bakit nakagagal sa... Maliligo. Okay. Salamat po. Alright, pero syempre, mas bet ko pa rin ang ating kwentuhang hindi pang marites, pero kwentuhan na ang Marites! Yun, no? Perfect. Maaga na. On time pa, ha? Ang dugyot at burara ng anak ko. Kasalanan ba to? Alam mo yung feeling na parang ikaw na lang lagi yung may pakialam sa bahay. Hindi ko alam kung saan magsisimula, pero pagod na ako sa anak kong burara. Hindi lang yung tipong makalat. Yung tipong kahit anong linis mo, pagtalikod mo, parang dinadaanan ng bagyo. Plato na hindi hinuhugasan, damit na kung saan-saan hinuhubad, basura na hindi maitapon kahit nasa tabi na ng basurahan. Ilang beses ko na kinausap ng maayos. Ilang beses ko na rin pinagsabihan ng mas seryoso. Pero parang wala lang. Ang mas nakakapagod, hindi lang sa kalat eh. Parang wala ring sense of responsibility. Nakaka-frustrate kasi hindi ko naman hiningi na maging perpekto siya. Konting disiplina lang sana, konting malasakit sa paligid at sa mga kasama niya sa bahay. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman ako ang naaapektuhan. Buong pamilya na namin. Minsan naisip ko kung saan ako nagkulang. Paano nyo hinaharap yung ganitong sitwasyon? Pagod na nanay. Oh, si nanay. Pagod. Napagod. Oh, ayun ang Ibalik, napunta ibalik. tayo doon. Bakit nga naman hindi? Pero alam mo, relate ako dyan. Hindi sa nanay. Sa kundi sa Oo! Talaga. Yung mga burarang ganyan. Ang una-una siguro kasi, i-contrast natin, baka kayo kasi nanay, super naman malinis at super organized, di ba? Na kayo yung tipong clean as you go. May mga ibang tao kasi talaga naghihintay hanggang weekend kung kailan mag-aayos-ayos. Medyo ganun po ako talaga. Mama, Hindi ko po sinasabing tama yun. Oo, ang gusto ko malaman, si Mommy Boots, Ay, dun siya sa- paano siya nun? Sobra siya malinis, pero huwag na tayo lumayo. Yung kasama ko sa bahay araw-araw na si Robbie, asawa ko, na super nandun naman sa kabila. Kuminsan din, pinapaintindi ko sa kanya na parang wala kang kinalaman doon, hindi mo kasalanan, nanay, hindi nyo kasalanan ito. May mga ibang tao na talagang likang ganon, talagang, hindi, tsaka meron Pero si Mama Chiki mag-explain ng sarili Oo niya. nga. Ma, huwag ka mag-alala, hindi barangay to. Hindi mo kailangan paliwanag dito. Oh. Pero meron din kasi, meron din kondisyon na gano'n eh. Yung tinatawag nilang, yung mga ADHD. Oh, Merong ako kondisyon yan. kasi na gano'n din Yes. talaga na kahit anong pilit mo, Hindi hindi talaga. nakaka-concentrate sa gano'n. Pero sabihin na natin, pero ano yan, parang hindi naman ganyan yung malaking porsyento. Siguro yung naging effective sa akin, nung inupo na ako ni Robbie minsan at kinausap ako at sinabi sa akin, yung ginagawa mo, parang ang feeling ko is hindi mo rin nirespeto yung espasyo ko. So nung gano'n na yung kanyang approach sa akin, respeto ba yun? Kala ko parang magulo lang ako. Tsaka kasi parang yun ang kinasanayan ko eh. Pero nakakabastos na pala ako sa'yo. At yun na pala epekto sa'yo. Sige, pagbubutihan ko at gagawan ko ng unti-unti ha. Dahan-dahan. O dahan-dahan. So hindi ko kaya magpalit overnight. Pero susubukan ko. At saka ang mami, talagang kayo rin, unti-unti ninyo, umpisahan ninyo siguro sa banyo, yun muna, o kaya susunod sa kwarto niya, ganyan. Pero hindi talaga mapapalitan overnight. Pwede lang medyo ayusin ng konti, pero... Konti-konti na. Opo. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Mama. Naalala ko yung nanay ko pagka ganyan ng usapin, nagiging rapper sa umaga. Nako, ang bilis ng Oo, words. diba? Ano kayo? Nakakuha na katulong? Pag ako nawala dito, paano na kayo? Ganun ang nanay ko dati, di ba? Pero, sino ba yung anak mo, mama? Nakausapin natin. Yun na lang eh, no? Gusto mo, umpisan mo muna sa mga Kausapin katabi mo dito? Kasi Kausapin ako na din natin. ganyan eh. Oo. Pero di, ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Minsan may mga ganyan na mga ugali. Pero as much as possible, lagi natin na lang kakausapin. No? Sabi nga nila, I remember reading a book before, paano ba natin tuturuan yung mga anak natin. Diba sabi nila, simulan mo daw bata pa lang, paano magligpit ng kama. Para alam nila in the future,
lahat ng bagay dapat nililigpit, dapat inaayos. Yun yung sinasabi nila. Simulan sila sa mga household chores, ganyan-ganyan. So, I think hindi pa naman huli ang lahat. 'Di ba? Na kausapin sila na itong ginagawa po nila, nakaka-apekto hindi lang sa nanay, but sa buong pamilya. Oo, meron din kasi silang sinasabi na kapag daw makalat sa bahay ay nakaka-stress daw, lalong-lalo na sa mga magulang. Parang pag nakakita sila ng magulo, nasistress sila, nagiging magulo din isip nila. Hindi ako makapagsalita sa puntong to kasi pareho kami ni Mama Cheky. Hindi ko na mahanap yung gamit ko sa loob ng bag ko sa sobrang daming nakatambak. Pero I think dahan-dahan, in truth, pati po si Papa B, ayaw na ayaw niya yan kasi gusto niya, pagka hinubad, ilagay kagad sa labahan. May proper Kapag place daw kinuha, eh. itapon kagad sa ano. So ako naman, at Talaga si Papa. 41, ngayon ko pa lang yan din naalamin. So, Unti-unti, ano? Oo, Unti-unti. nanay, huwag kang mag-alala. Hindi nag-iisa yung anak mo. Madami kami. Saka hindi niya sinasadya, promise. Oo, hindi yan. Oo. So, eto po, sa mga gustong dumulog at humingi pa ng payo sa kanya-kanya mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, share niyo na po ang inyong kwento. Sali na sa aming Facebook group, nakapin yan sa aming official Facebook page. Abangan po ang isa na namang storya na ating pag-uusapan, hihimayin at bibigyan ng opinion. Dito lang sa Marites! Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.